Mahal, nakikita mo ba? Araw na ng pagpasok ng anak natin sa militar. Paulit-ulit kong tinawag sa isip ang aking asawa, ngunit walang sagot na bumabalik. Ito ang araw na papasok sa kampo ang kaisa-isa naming anak, at 20 minuto bago siya pumasok sa loob, nanginginig ang mga kamay kong inaayos ang kwelyo ng kanyang damit sa harap ng malaking tarangkahan ng base militar. 10 taon na ang nakalipas mula nang mawala ang aking asawa sa isang trahedya at mag-isa kong pinalaki ang aming anak. Ngunit sa sandaling iyon, isang itim na sasakyan ang lumabas mula sa loob ng kampo. Nang bumaba mula rito ang general ng dibisyon, natigilan ako at parang napako sa aking kinatatayuan. Miguel, ang mukha, ang boses, ang paraan ng paglakad lahat ay katulad ng asawa kong 10 taon nang idineklarang patay. Ngunit tumingin siya sa akin na parang walang anumang reaksyon, na para bang isang estranghero lamang ako. Sa sandaling ito, kung kayo ang nasa kalagayan ko, ano ang gagawin ninyo? Paano ninyo haharapin ang isang taong akala ninyo'y patay na, ngunit ngayon ay buhay at nasa harapan ninyo? Bago magsimula ang kwento, paki-subscribe at i-like ang aming channel at mag-iwan ng komento kung saan kayo nanonood upang maipadala namin sa inyo ang aming panalangin para sa malusog na pangangatawan. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay tumatagos hanggang sa buto. Mula sa terminal ng bus, naglakad ako ng malayo paakyat sa matarik na daan hanggang sa matanaw ko ang isang kulay abo na pader na may nakasulat na Training and Doctrine Command, Philippine Army. Sa labas pa lang, siksikan na ang mga kabataang may hawak na sulat ng pagtanggap at ang kani-kanilang pamilya. Itinaas ni Elena ang zipper ng kanyang kupas na jacket hanggang sa leeg at muling hinigpitan ang pagkakatali ng scarf sa leeg ng anak niyang si Marco. 20 taong gulang, kararating pa lang sa hustong edad ng kaisa-isa niyang anak. 10 taon na ang nakalipas mula nang matanggap ni Elena ang balitang parang kidlat na tumama sa kanya. Si Miguel de Leon, ang kanyang asawa, ay nasawi sa isang pagsabog habang nakadeploy sa Mindanao. Mula noon, si Marco na lang ang naging buong mundo niya. Naglalabada siya sa umaga sa isang restaurant at sa hapon ay naglilinis sa mga condominium. Sa gabi, tumatanggap pa siya ng night shift sa isang convenience store. Namagana ang mga buto ng kanyang mga daliri at hindi na halos maiunat ang kanyang likod sa pagod, ngunit para sa kanya, kailangan niyang palakihing hindi nagkukulang sa anumang bagay ang kanyang anak. Ma, malaki na ako. Bakit ganyan ka pa rin? Nakakahiya, pinagtitinginan tayo ng mga tao. Reklamo ni Marco, ngunit hindi niya rin magawang itulak ang kamay ng ina. Alam na alam niya, higit kanino man, ang mga sakripisyo nito sa loob ng 10 taon. Nang makita ang malapad na balikat ng anak, muling nag-init ang mga mata ni Elena. Sa lahat ng mga bagong recruit at sa kanilang mga pamilya, mangyaring pumila ng maayos para sa proseso ng pagpasok. Umalingaw-ngaw sa speaker ang malakas na boses ng isang sarhento. Isa-isang pumasok ang mga kabataan, pasan ang kanilang malalaking bag, sa loob ng bakod na may barbed wire. Sinikap ng mga magulang na itatak sa kanilang isipan ang huling sulyap sa likod ng kanilang mga anak. Ma, kailangan ko na pong pumasok, sabi ni Marco na may pilit ng ngiti. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang 2 kamay ng anak. Sige, anak. Sa loob, huwag kang magpapasugat, ha? At kumain ka lagi sa tamang oras. Naiintindihan mo? Opo, ma. Kayo rin, huwag ninyong pababayaan ang sarili ninyo. Huwag kayong magpapalipas ng gutom. Pakiusap po. Oo na. Oo na. Nangakmang tatalikod na si Marco, mabilis na tumalikod si Elena upang pigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi siya iiyak sa harap ng anak. Narinig niya noon na kapag nakita ng isang lalaki ang luha ng kanyang ina sa araw ng kanyang pagpasok sa militar, habang buhay niya itong dadalhing pabigat sa kanyang puso. Unti-unting lumayo ang likod ni Marco. Hindi umalis si Elena hanggang sa tuluyan itong mawala sa likod ng bakal na tarangkahan, pilit na nilulunok ang kanyang mga luha habang nakatayo roon at nakatingin lang sa kawalan. Miguel, ang anak natin, ganito na kalaki. Kung nakikita mo lang sana siya ngayon, siguradong ipagmamalaki mo siya. At sa sandaling iyon, beep beep, isang itim na sedan ang dahan-dahang papalapit sa gate mula sa loob ng kampo.
Ang mga guwardiya sa bantayan ay sabay-sabay na sumaludo at 2 beses umugong ang busina. Biglang tumahimik ang paligid. Sasakyan yan ng general ng dibisyon! Sigaw ng isang tao. Ang mga mata ng lahat ng nag-aabang na pamilya ay napabaling sa direksyong iyon. Ang kaninang maingay na bulungan ay biglang nawala. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba ang isang nasa katanghaliang gulang na general, nakasuot ng plansadong uniforme at field jacket. Kumislap sa sinag ng araw ang 2 bituin sa kanyang balikat. General, handa na po ang lahat para sa seremonya ngayong araw. Ang malakas na ulat ng mga opisyal ay pumuno sa paligid. Biglang bumigat sa tensyon ang atmosfera. Hindi sinasadyang napatingin din si Elena sa direksyon na iyon. At parang huminto ang mundo. Ang matulis na panga, ang kakaibang paraan ng paglakad, ang malalalim na guhit sa gilid ng mga mata, at ang bahagyang pag-angat ng kaliwang gilid ng labi kapag may kinatutuwaan siya. Maging ang ugali niyang bahagyang iika-ika, sa kanang binti isang epekto ng isang aksidente. Sa sasakyan noon lahat ay magkatugma. 10 taon na ang nakalipas, isang opisyal mula sa Department of National Defense ang nag-abot sa kanya ng isang maliit na kahon na may itim na laso at sinabing, ang nasawing si Coronel Miguel de Leon. Ang taong iyon mismo, isang lalaking may mukhang walang pinagkaiba sa kanyang asawa, ngayon ay nakatayo bilang pinakamataas na opisyal ng dibisyon, suot ang kanyang mga ranggo. Miguel. Hindi na malayang lumabas ang pangalan sa kanyang bibig. Nahirapan siyang huminga, na para bang may bumara sa kanyang lalamunan, parang nawalan ng lakas ang kanyang mga binti. Nahulog ang folder na hawak niya sa lupa, ngunit hindi niya iyon namalayan. Hindi. Imposible. Hindi maaari. Sinabi nilang patay na siya. 10 taon na ang nakalipas, nakatanggap ako ng kumpirmadong ulat ng kanyang pagkamatay. Ngunit kahit ilang beses pa siyang kumurap at tumingin muli, ang lalaking iyon ay walang dudang si Miguel de Leon. Ang paraan ng pag-aayos ng kanyang kurbata sa isang kilos, ang bahagyang pag-angat ng baba habang nakatayo lahat ay pareho. Ang puso ni Elena ay nagsimulang tumibok ng malakas na parang mababaliw. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib. Nanlamig na parang yelo ang dulo ng kanyang mga daliri at nanginginig ang buong katawan niya. Ang general ng dibisyon ay nakipag-usap sandali sa mga opisyal sa paligid at nagsimulang maglakad patungo sa gate. Habang papalapit, lalong nagiging malinaw ang mukha. Tinakpan ni Elena ang kanyang bibig gamit ang 2 kamay. Miguel, ikaw nga ba talaga yan? Ikaw nga ba? Dumaan ang general sa harap ng mga nag-aabang na pamilya. Halos 3 metro na lang ang layo niya kay Elena. Sa sandaling iyon, walang malay na napasulyap ang general sa direksyon ni Elena. Sa maikling sandaling iyon, ang kanyang mga hakbang ay bahagyang natigilan isang saglit lang. Ang kanyang mga mata ay nag-alinlangan. Bahagyang kumunot ang kanyang noo at ang kanyang mga labi ay halos hindi mapansing nanginig. Nakita niya ang maliliit na butil ng pawis na namuo sa kanyang noo, ngunit wala pang isang segundo. Bumalik sa normal ang kanyang ekspresyon. At na para bang walang nangyari, na para bang wala siyang alam, nagpatuloy siya sa paglakad. Na para bang sa buong mundo, walang babaeng nagngangalang Elena Reyes ang umiral. Miguel. Isang mahinang bulong ang lumabas sa bibig ni Elena, ngunit ang boses na iyon ay hindi umabot sa tainga ng general. O marahil, narinig niya ito ngunit sinadyang hindi pansinin. Sa lahat ng mga bagong recruit at kanilang mga pamilya, sisimulan na po natin ang seremonya ng pagpasok. Umalingaw-ngaw ang anunsyo mula sa isang speaker. Si Elena ay nanatiling nakatayo roon. Tulala, nanghihina ang kanyang mga binti, ngunit hindi siya maaaring basta na lang bumagsak. Marami pa siyang kailangang kumpirmahin. Umakyat ang general sa entablado sa harap at tumayo sa mikropono at dahan-dahan siyang nagsalita. Ako si Major General Antonio Cruz. Isang pangalang hindi pamilyar. Ngunit ang boses ay napakapamilyar. Ang malalim at malambing na boses na iyon na gabi-gabing nakikipag-inuman sa kanya noon na may ngiting nagsasabing, kapag nakapagtapos na ng kolehiyo si Marco, ako na ang bahala sa lahat ng hugasin. Muling nabuhay sa pandinig ni Elena ang boses na iyon. Mula 10 taon na ang nakalipas. Muntik nang mapaupo si Elena sa kanyang kinatatayuan. Isang ina sa tabi niya ang mabilis na umalalay.
Ayos lang po ba kayo, Ale? Namumutla po kayo. Oo. Ayos lang ako. Medyo nahilo lang. Pilit na sumagot si Elena habang muling tinitingnan ang general. Antonio Cruz, general ng dibisyon. Anong ibig sabihin yan? Ikaw si Miguel de Leon, ang ama ni Marco. Nagsimulang magbigay ng talumpati ang general. Mula ngayong araw, kayo ay magiging mga sundalo ng Republika ng Pilipinas na may tungkuling protektahan ang seguridad ng ating bansa. Ang katawan at isip na buong pagmamahal na inalagaan ng inyong mga magulang ay iaalay ninyo ngayon para sa bayan. Ang kanyang boses ay kumalat sa buong lugar sa pamamagitan ng mikropono. Habang pinakikinggan iyon, pilit na pinipigilan ni Elena ang kanyang mga luha. Walang duda, ang boses na iyon, ang tono, ang kakaibang paraan ng pananalita lahat ay kay Miguel. Nanginginig na kinapa ni Elena ang kanyang bag, at mula sa kailaliman ng kanyang pitaka, kinuha niya ang isang lumang litrato. Isang litrato ng isang binatang opisyal na nakasuot ng malinis na uniforme. Nakangiti habang nakasakay sa kanyang balikat ang isang batang lalaki. Paulit-ulit niyang tiningnan ang lalaki sa litrato at ang general sa entablado. Bagamat nadagdagan ang mga kulubot at may mga puting buhok na, walang duda na iisang tao lamang sila. Buhay ka? Sa loob ng 10 taon, nasaan ka at ano ang ginagawa mo? Ang paligid ng gate ng kampo ay puno ng mga tao mula pa kaninang umaga. May mga magulang na hawak ang mga numero, naglalakad-lakad, mga bagong recruit na mahigpit ang hawak sa kanilang mga maleta, at mga pamilyang may mga mukhang pagod na sa kaiiyak habang kumukuha ng huling litrato. Kung titingnan mula sa malayo, magkakamukha lang ang mga eksena, ngunit sa puso ng bawat isa, iba't ibang damdamin ang nararamdaman. Mga kamag-anak, mangyaring huwag magkagulo. Isang miyembro lamang ng pamilya ang maaaring sumama sa loob. Ang malakas na boses ng sarhento ay umalingaw-ngaw sa speaker. Si Elena ay nakatayo sa linya para sa mga bisita, mahigpit na hawak ang isang folder. Ilang sandali lang ang nakalipas. Ang kaisa-isa niyang anak na masayang nagsabing, "Ma, huwag kang iiyak." "Ha?" Nakakahiya, ay tuluyan nang nawala sa likod ng pader. Ngayon, isa na siyang tunay na sundalo, ang anak ko. Muling nag-init ang kanyang mga mata, ngunit sa sandaling iyon, isang kakaibang tensyon ang nagsimulang mamuo malapit sa gate. Ang mga tingin ng mga nag-aabang ay napunta sa iisang direksyon, at mabilis na kumalat ang bulungan. Darating daw si General. Aba, lumabas siya mismo ngayon. Siya raw ang pinakamataas na opisyal sa kampong ito. Mula sa loob ng gate, isang itim na sedan ang huminto ng walang ingay. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang general na nakasuot ng malinis na uniforme. Kumislap sa sinag ng araw ang 2 bituin sa kanyang balikat. Hindi na malayang napigil ni Elena ang kanyang hininga. Kahit malayo, pamilyar ang kanyang silweta, ang paraan ng pag-aayos ng kurbata, ang haba ng kanyang mga hakbang mayroong pamilyar sa lahat ng iyon. Imposible. 10 taon na ang nakalipas. Hindi maaaring maging ganyan kamukha ang isang tao. Sa sandaling iyon, isang umiiyak na boses ng isang babae ang narinig mula sa may pasukan. Ang anak ko po, hindi naman po talaga siya ganito. Isa pa pong beses. Pakiusap. Pwede po ba siyang makita ulit? Kung ganito ko lang siya paalisin, parang habang buhay ko na siyang hindi makikita. Ang ina ng isang bagong recruit ay halos lumuhod sa sahig, nagmamakaawa. Isang bantay ang sumusubok, napakalmahin siya. Ginang, pasensya na po, pero labag po ito sa regulasyon. Sa sandaling iyon, lumingon ang general sa direksyong iyon. Isang sulyap lang niya, at ang hangin sa paligid ay parang biglang nanigas. Nawala ang lahat ng bulungan, na para bang isang pelikula kung saan biglang bumagsak ang temperatura, lahat ay natahimik, ang mga alituntunin ng kampo ay hindi nagbabago para sa personal na dahilan ng isang sundalo. Maikli ngunit malamig ang kanyang sinabi. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit para itong isang matigas at malamig na bakal na tumama sa tainga ng lahat. Isang boses na sanay magpatupad ng disiplina sa militar sa loob ng maraming taon, walang lugar para sa kompromiso. Pakiusap po, General. Ako po ay. Tiningnan ng General ang babae.
Ang kanyang mga mata ay hindi nag-alinlangan. Para siyang isang commander na nagbibigay ng utos sa gitna ng labanan, determinado at walang emosyon. Sa sandaling tumawid kayo sa linyang ito, kayo na po ang magiging pabigat sa inyong anak. Sa mga salitang iyon, natikom ang bibig ng babae. Tulad ng isang basong nabibitak, sabay-sabay ding nanigas ang ekspresyon ng ibang mga magulang. Walang sinuman ang nangahas na magsalita. Sa harap ng awtoridad na dala ng dalawang bituin at ng karismang hinubog ng dekada sa serbisyo, walang makapalag. Kinagat ni Elena ang kanyang labi. Hindi ba't masyadong masakit ang mga salitang iyon? May kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Para kasing nakikita niya ang kanyang sarili sa babaeng iyon. Tulad noong araw ng libing, 10 taon na ang nakalipas, kung saan mag-isa siyang nakatayo at tumatanggap ng mga pakikiramay. Inalis ng general ang kanyang tingin sa babae at nagsimulang maglakad patungo sa pila ng mga bagong recruit. Ngunit sa maikling sandaling iyon, nakita ni Elena ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng general habang lumilingon, isang mukhang puno ng sakit, pagdurusa, na para bang may pilit na tinitiis at ang kanyang mga kamay na mahigpit na nakakuyom. Nahihirapan din pala ang taong ito. Nakaramdam si Elena ng kakaibang pagkakatulad. Tulad niya na mag-isang pinalaki ang anak, tila may mabigat ding pasanin ang general na ito. Ang mga pamilya ay maaari nang magtungo sa silid-hintayan. Umalingaw-ngaw ang anunsyo. Sumunod si Elena sa agos ng mga tao, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na nakasunod sa general. Nakatayo na ngayon ang general sa harap ng pila ng mga recruit. Isa-isa niyang tinitingnan ang kanilang mga mukha na para bang may hinahanap siya. At huminto siya sa harap ni Marco. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Elena. Tinitingnan ng general si Marco. Mas matagal, mas malalim kaysa sa pagtingin niya sa ibang mga recruit. Anong pangalan mo? Marco Reyes po. Marco Reyes? Magandang pangalan. Tila bahagyang nanginig ang boses ng general. Halos hindi mapansin, ngunit narinig ito ni Elena. Matagal na tinitigan ng general ang mukha ni Marco. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at tinapik ang balikat nito. Magpakatatag ka. Siguradong nahirapan ng husto ang iyong ina. Sa mga salitang iyon, pakiramdam ni Elena ay tutulo na ang kanyang mga luha. Bakit? Bakit niya sinasabi ang mga ganyang bagay? Na para bang alam niya ang lahat. Inalis ng general ang kanyang tingin kay Marco at tumalikod sa sandaling iyon. Bahagyang umangat ang manggas ng kanyang damit at lumitaw ang kanyang kaliwang pulso. Tinamaan ito ng sikat ng araw. Isang mahinang ungol ang kumawala sa bibig ni Elena. Sa loob ng kanyang kaliwang pulso, may isang malabo ngunit malinaw na peklat na hugis kalahating buwan. Ang parehong peklat ng kanyang asawa, na nakuha 10 taon na ang nakalipas ng salagin nito ang isang mainit na kaldero ng sinigang. Hindi, nawalan ng lakas ang mga binti ni Elena. Kung hindi siya inalalayan ng katabi, siguradong napaupo na siya roon. Ang general, na walang kamalay-malay, ay nagsimulang magtalumpati sa harap ng mga recruit, ngunit walang anumang salita ang pumapasok sa isip ni Elena. Isang bagay lang ang nangingibabaw sa kanyang isipan. Ikaw. Ikaw nga talaga. Buhay ka. Pagkatapos ng seremonya, dinala sila sa silid-hintayan para sa mga pamilya. Isang malawak na espasyo na parang bulwagan, puno ng mga plastik na upuan, humanap ng kani-kanilang pwesto ang mga magulang. Ang mga ilaw sa kisame ay nagbibigay ng malamig na liwanag. Umupo si Elena sa isang sulok. Ipinatong ang folder sa kanyang kandungan. Maririnig sa paligid ang iba't ibang usapan. Ang anak ko ang pinaka-pinag-aalala ko, pihikan kasi sa pagkain. Sabi nila, use beating. Natututo raw kumain ng lahat sa militar. Ganyan din ang panganay ko noon. Dumaan lang sa tainga ni Elena ang usapan ng mga ina. Ang kanyang isip ay puno ng ibang bagay. Yung peklat sa pulso, kitang-kita ko. Parehong-pareho. Pinagpawisan ang kanyang mga palad. Hindi regular ang tibok ng kanyang puso. Kinuha niya ang pitaka sa kanyang bag. Isang lumang litrato ang nakatago sa loob ng plastik na takip. Ang itsura ng kanyang asawa, 10 taon na ang nakalipas. Ang mukhang nakangiti habang nakasuot ng uniforme,
ang maliit na nunal sa pisngi, ang bahagyang nakalaylay na dulo ng mga mata. Hinaplos ni Elena ang litrato. Hindi ito pagkakahawig lang. Ikaw ito. Isang anunsyo para sa mga pamilya. Isang sarhento ang sumigaw gamit ang isang megaphone sa harap. Maya-maya po ay magkakaroon ng oras ng pagbisita. Ngunit dahil unang araw pa lang, sabay-sabay po ito at hindi papayagan ang personal na pakikipag-usap. Sana po ay maunawaan ninyo. Maririnig ang mga buntong hininga, maraming ina ang nadismaya. Naguguluhan ang isip ni Elena. Gusto niyang makita si Marco, ngunit may ibang bagay na nangingibabaw sa kanyang isipan. Makikita ko pa kaya ulit ang general? Mga 30 minuto ang lumipas. Bumukas ang pinto ng silid-hintayan at pumasok ang isang opisyal. Koronel ang ranggo niya. Sa likod niya, isang pamilyar na silweta ang nakita niya. Ang general. Napigil ni Elena ang kanyang hininga. Dahan-dahang pumasok ang general kasama ang koronel. Dinaanan niya ang mga magulang, bumabati ng simple, "Maraming salamat sa inyong pagdating. Sisiguraduhin naming mabibigyan ng tamang pagsasanay ang inyong mga anak." Isang malalim at kalmadong boses. Nang marinig ito ni Elena, naramdaman niya ang kilabot sa buong katawan. Ang boses na ito, ang paraan ng pananalita, napakapamilyar, papalapit ang general. Naglalakad siya patungo sa sulok, kung saan nakaupo si Elena. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang gustong lumabas sa kanyang dibdib. 3 metro, 2 metro, 1 metro. Sa wakas, dumaan ang general sa mismong harap ni Elena. Sa sandaling iyon, itinaas ni Elena ang kanyang ulo at tinitigan ng diretsyo ang mukha ng general. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang saglit lang iyon, ngunit malinaw na nakita ni Elena ang bahagyang panginginig sa mga mata ng general, na para bang may nakilala, ngunit hindi sigurado. Huminto sandali ang general sa paglakad. Ang kanyang tingin kay Elena ay tila tumagal ng kakaiba. 2 segundo? 3 segundo? Parang isang kawalang hanggan ang sandaling iyon. Mawalang galang na. Akmang magsasabi ang general nang biglang sumingit ang koronel sa tabi niya. "General, kailangan na po nating umalis, ayon sa schedule." "Ah, oo nga pala." Inalis ng general ang kanyang tingin at muling naglakad. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, muli siyang lumingon. Muling nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, isang malinaw na pagkalito ang gumuhit sa mukha ng general. Kilala niya ba ako? Lalo pang naguluhan ang isip ni Elena. Matagal pa siyang nakatulala matapos umalis ng general at ng kanyang kasama. Kinakausap siya ng katabing ginang ngunit hindi niya ito marinig ng maayos. Kailangan kong malaman. Kailangan kong kumpirmahin. Tumayo si Elena. "Mawalang galang na po. Saan po ang banyo?" Tanong niya sa isang dumadaang sundalo. "Diretsuhin niyo lang po ang pasilyong iyan." "Salamat." Lumabas si Elena sa silid-hintayan. Nagkunwari siyang pupunta sa banyo habang sinusundan ng tingin kung saan nagpunta ang general. Dahan-dahan siyang naglakad sa pasilyo. May mga karatula sa iba't ibang lugar at abala ang mga sundalo. Sa di kalayuan, may isang silid na may liwanag na nagmumula sa loob. May mga boses na naririnig mula sa siwang ng pinto. "General, pakikumpirma po ng schedule ninyo para bukas." Boses iyon ng koronel. Dahan-dahang lumapit si Elena. Sumandal siya sa pader at nakinig. Mayroon bang kakaibang nangyari sa mga bagong recruit ngayon? Narinig niya ang boses ng general. "Wala naman pong kakaiba, general." Ngunit may isang napansin ako. Isang recruit na nagngangalang Marco Reyes. Mag-isa lang po ang kanyang ina na dumating. Aranisado. Kahit mukhang mahirap ang buhay, scholar daw po sa kolehiyo. Hindi po ba't kahanga-hanga? Sandaling katahimikan. At pagkatapos ay marahan na nagsalita ang general. "Marco Reyes, anong itsura ng ina niya? Po?" "Ah, mga nasa huling bahagi na po ng kanyang 40 taon. "Bakit po, general?" Muling katahimikan, pinigil ni Elena ang kanyang hininga. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. "Wala, nagtanong lang ako." "Mawalang galang na, general. May masama po ba kayong nararamdaman? Kanina pa po kayo namumutla."
Ayos lang ako, Koronel. Tungkol sa schedule bukas, narinig niya ang mga yabag. May papalapit sa pinto. Mabilis na tumakbo si Elena, patungo sa banyo. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa kanyang likuran, ngunit hindi siya lumingon. Pumasok siya sa banyo at humarap sa salamin. Maputla ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga kamay. Binuksan niya ang gripo at naghilamos. Ang malamig na tubig ay dumaloy sa kanyang pisngi. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Nang akmang babalik na siya sa silidhintayan, may nakasalubong siya sa pasilyo. Ang general. Nagkaharap silang dalawa sa makipot na pasilyo. Isang sitwasyong hindi maiiwasan. Mawalang galang po. Yumuko si Elena at sinubukang tumabi. Sandali. Tinawag siya ng general. Huminto ang mga paa ni Elena. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo at tiningnan ang general. Sa malapitan, mas lalo siyang nakumpirma. Ang mga mata, ilong, bibig lahat ay katulad ng kanyang asawa. Kilala ba kita? Maingat na tanong ng general. May kakaibang panginginig sa kanyang boses. Isang tono na hindi sigurado ngunit may nararamdamang kakaiba. Kinagat ni Elena ang kanyang labi. Anong isasagot ko? Anong sasabihin ko? Hindi po. Ngayon lang po yata tayo nagkita. Isang kasinungalingan. Ngunit masyadong komplikado para sabihin ang katotohanan ngayon. Matagal siyang tinitigan ng general. Tila may gusto pa siyang itanong, ngunit sa huli ay tumango na lang. Ganoon ba? Pasensya na sa abala. Nang akmang tatalikod na ang general, naglakas loob si Elena. Ah, general. Bakit? Yung pulso niyo po. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Tila masyadong kakatwa ang kanyang tanong. Tumingin sa kanya ang general na may pagtataka. Anong mayroon sa pulso ko? Ah, wala po. Ang ganda po kasi ng relo ninyo. Nagdahilan si Elena. Itinaas ng general ang kanyang kaliwang braso at tiningnan ang kanyang relo. Sa sandaling bahagyang umangat ang manggas, nanlaki ang mga mata ni Elena. Nandoon iyon. Sa loob ng kanyang kaliwang pulso, ang malabong peklat na hugis kalahating buwan. Salamat. Luma na itong relo. Huminto sa pagsasalita ang general. Napansin niyang namutla ng husto ang mukha ni Elena. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng general. Hindi makasagot si Elena. Nakatitig lang siya sa peklat. Tiningnan ng general ang sarili niyang pulso. Ang peklat. Isang peklat na matagal nang naroroon. Isang peklat na hindi na niya matandaan kung paano nakuha. Ito, bulong ng general. Ang mga tingin ni Elena at ng general ay sabay na napako sa peklat na iyon. Hugis kalahating buwan. Ang eksaktong hugis na nakuha 10 taon na ang nakalipas nang salagin ang isang kumukulong kaldero ng sinigang. Inay! Isang boses ang narinig mula sa likuran. Sabay silang lumingon. Si Coronel Santos ay nagmamadaling tumatakbo palapit. General, may kagyat na ulat pong dumating. Ano iyon? Kailangan po ninyo sa situation room ngayon na. Muling tiningnan ng general si Elena. Isang ekspresyong tila may gustong sabihin, may gustong itanong. Ngunit hindi niya magawang magsalita. Mawalang galang na. Sumunod ang general sa koronel at nagmamadaling umalis. Naiwan si Elena na nakatayo roon. Tulala. Ang malamig na ilaw mula sa kisame ng pasilyo ay bumabalot sa kanya. At sa di kalayuan, bago tuluyang lumiko sa kanto, muling lumingon ang general. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa tingin na iyon, mayroong pagkalito, pagtatanong, at isang pagnanais na makaalam, at hinawakan ng general ang kanyang kaliwang pulso, na parabang doon niya hahanapin ang sagot. Nagsimula na ang oras ng pagbisita. Pila-pilang pumasok ang mga bagong recruit sa silidhintayan at sabay-sabay na tumayo ang mga magulang upang hanapin ang kanilang mga anak. Kinawayan din ni Elena si Marco. Ma? Tumakbo si Marco at huminto sa harap ng ina. Kakaiba ang maikli niyang gupit, ngunit masaya pa rin ang kanyang mukha. Ayos ka lang? Hindi ka ba nahihirapan? Ayos lang po. Kaya naman pala. Masayang ngumiti si Marco, ngunit napansin niyang kakaiba ang itsura ng ina. Ma, may problema po ba? Parang hindi maganda ang pakiramdam ninyo.
Wala. Medyo nalungkot lang ako noong umalis ka. Pilit na ngumiti si Elena. Ayaw niyang mag-alala pa si Marco. Nag-usap sila sandali. Ngunit ang isip ni Elena ay puno pa rin ng general. Natapos ang oras ng pagbisita at bumalik na ang mga recruit sa kanilang mga barracks. Sumabay si Elena sa ibang mga magulang palabas ng kampo. Paglabas niya sa gate, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa parking lot. Koronel, mamaya ko natatanggapin ang ulat para sa araw na ito. Gusto ko munang mapag-isa. Boses iyon ng general. Huminto sa paglalakad si Elena. Nagpatuloy ang ibang mga magulang, ngunit siya ay nanatili. Ang general at ang koronel ay naglalakad patungo sa parking lot. Pinanood sila ni Elena mula sa malayo. Masusunod po, general. Magpahinga po kayo. Sumaludo ang koronel at umalis. Naiwan ang general na mag-isang nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan. Hindi niya binuksan ang pinto, sumandal lang siya rito at tumingala sa langit. Pinigil ni Elena ang kanyang hininga habang pinagmamasdan siya. Isang ekspresyon ng paghihirap ang gumuhit sa mukha ng general na para bang may pilit siyang inaalala. May kinuha siya sa kanyang bulsa. Isang maliit na litrato. Masyadong malayo para makita ng malinaw, ngunit matagal na tinitigan ng general ang litratong iyon. Sino? Sino ka ba talaga? Ang bulong ng general ay mahinang dinala ng hangin. Nanlamig ang buong katawan ni Elena. Hawak-hawak ng general ang litrato at ipinikit ang mga mata. Kumunot ang kanyang noo, tila nahihirapan. Sa sandaling iyon, isa pang opisyal ang lumapit. General, ayos lang po ba kayo? Oo. Coronel Santos, ayos lang ako. Mabilis na ibinulsa ng general ang litrato. Hindi po maganda ang itsura ninyo. Sumasakit na naman po ba ang ulo ninyo? Pagod lang siguro. Huwag po kayong magpilit. 10 taon na po kayong nahihirapan mula noong nangyari iyon. 10 taon? Natigilan si Elena. Lalo pa siyang nagtago sa likod ng isang puno at nakinig. Ayos lang. Sanay na ako. Ngunit gaano po kahirap para sa inyo na hindi bumabalik ang inyong alaala? Alaala? Kumabog ng malakas ang puso ni Elena. 10 taon ay mahabang panahon. Wala po ba talaga kayong naaalala? Lahat ng alaala bago ang araw na iyon, 10 taon na ang nakalipas, ay nawala. Kung sino ako, saan ako galing, kung may pamilya ba ako, wala akong alam. Pamilya. Sa salitang iyon, tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Elena. Noong natagpuan po kayo malapit sa Mindanao, wala raw po kayong dalang anumang pagkakakilanlan, hindi po ba? Oo. Uniforme lang ang suot ko. Natanggal ang nameplate. Walang kahit ano. Isinandal ni Elena ang sarili sa puno at tinakpan ang bibig upang hindi makagawa ng ingay. Mindanao? 10 taon. Walang pagkakakilanlan. Lahat ay nagtutugma. Mabuti na lang at nanatili ang kaalaman ninyo sa militar kaya nakaabot kayo rito. Pero minsan, nananaginip ako. Anong panaginip po? May tumatawag sa akin. Pero hindi ko makita ang mukha. Boses lang ang naririnig ko. Parang boses ng babae. At boses din ng bata. Hindi na napigilan ni Elena. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Mawalang galang na. General, may napansin po ba kayong kakaiba sa mga pamilya ng mga bagong recruit kanina? Tila po may gumugulo sa isip ninyo. Sandaling natahimik ang general. Ang ina ba ng recruit na si Marco Reyes ang tinutukoy mo? Opo, general. Siya nga po. Kakaiba. Nang makita ko siya, kumirot ang dibdib ko. Kahit noong nagkasalubong kami sa pasilyo, hindi ko alam kung bakit. Posible po kayang may kinalaman ito sa inyong alaala, Koronel? Lumingon ang general sa koronel. Yung litratong hawak ko raw noong natagpuan ako. Opo, general. Anong nakasulat sa likod nito? Nakasulat po ay Marco. Muntik nang mapasigaw si Elena. Elena hawak. Marco. Marco Reyes. Bulong ng general. Magkaparehong pangalan. Siguro po ay nagkataon lang. Ganoon nga kaya? Walang kasiguraduhan sa boses ng general. General,
Bakit hindi po ninyo subukang kausapin muli ang ginang na iyon? Anong sasabihin ko? Mawalang galang na. Ako ba ang asawa mo? Hindi ko maaaring itanong iyon. Ngunit noong nakita niya ang peklat sa pulso ninyo, ang ekspresyon niya, oo nga, tiyak na may alam siya. Tiningnan ng general ang kanyang kaliwang pulso. Ang peklat na ito, hindi ko matandaan kung paano ko nakuha, pero mukhang alam ng babaeng iyon. Kung ganoon, mas mabuting tanungin ninyo siya mismo. Natatakot ako, mahinang sabi ng general. Saan po kayo natatakot? Sa katotohanan, paano kung may pamilya nga ako? Ibig sabihin iniwan ko sila. Sa loob ng 10 taon, ngunit hindi po ninyo kasalanan iyon, general. Nawalan po kayo ng alaala. Pero para sa kanila, para pa ring pinabayaan sila, lalo na ang batang iyon. Kung si Marco nga ang anak ko, nanginginig ang boses ng general. 10 taon siyang lumaki ng walang ama, katahimikan. Mula sa likod ng puno, mahigpit na ikinuyom ni Elena ang kanyang mga kamao. Hindi mo kasalanan. Ang mahalaga ay buhay ka. Koronel. Po, General? Bukas. Subukan mong kontakin ang ginang na iyon. Sabihin mong gusto ko siyang makausap. Masusunod po. Ngunit, huminto ang general. Ngunit kung ako nga talaga si Miguel de Leon, bakit hindi niya agad sinabi sa akin? Hindi niya ba ako nakilala? O nakilala niya, pero hindi siya sigurado? Umiling ang general. Hindi. Sa pasilyo, noong nakita niya ang pulso ko, ang ekspresyon niya, tiyak na nakilala niya ako. Pero bakit hindi niya sinabi? Hindi makasagot si Coronel Santos. Binuksan ng general ang pinto ng sasakyan. Hayaan mo na. Bukas. Ako na mismo ang magtatanong. Nang akmang sasakay na siya, lumingon siya. Tumingin siya sa direksyon ng puno kung saan nagtatago si Elena. Nanigas ang puso ni Elena. Nakita niya ba ako? Nakita niya ba na nandito ako? Matagal na tumitig ang general sa direksyong iyon. Isang ekspresyong tila may naramdaman. General? Nagtatakang tanong ni Coronel Santos. Umugong ang makina at dahan-dahang umandar ang sasakyan. Mula sa likod ng puno, lumabas si Elena at tiningnan ang sasakyan. Habang papalabas ng parking lot, nakita niya ang mukha ng general sa rearview mirror. Nakatingin ito sa kanya sa pamamagitan ng salamin. Nagtama ang kanilang mga mata sa rearview mirror. Tumaas ang preno ng sasakyan ng general. Huminto ito. Nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan. 5 segundo, 10 segundo. Nakahinto pa rin ang sasakyan at ang mga mata ng general sa salamin ay nakatingin pa rin sa kanya. At dahan-dahan, napakabagal, lumingon ang general mula sa loob ng sasakyan. Mula sa bintana, tinitigan niya si Elena ng diretso. Tinitigan din siya ni Elena, 20 metrong layo. Ngunit malinaw nilang nakikita ang mata ng isa't isa. Gumalaw ang mga labi ng general. Hindi naririnig ang tunog, ngunit nabasa ito ni Elena. Ikaw ba? Ang dalawang salitang iyon. At muling umandar ang sasakyan. Lumabas ito sa parking lot at nawala sa daan. Napaupo si Elena sa kanyang kinatatayuan. Alam mo, naramdaman mo rin kung sino tayo. Lumipas ang 1 linggo matapos ang pagpasok sa kampo. Araw-araw, naglalakad-lakad si Elena malapit sa base. Hindi niya makita si Marco habang nagsasanay, ngunit sapat na ang malaman na malapit lang siya para gumaan ang kanyang loob. At umaasa rin siyang tatawagan siya ng general. Ngunit sa loob ng 1 linggo, walang tawag na dumating. Sa araw na ito, nakaupo na naman si Elena sa isang coffee shop malapit sa gate ng kampo. Isang pwesto kung saan tanaw ang base mula sa bintana. Mga 2:00 na ng hapon. Bigla, may mga sigawang narinig mula sa loob ng kampo. Wala kang kwenta, ulitin mo. Isang malupit na mura ang lumabas mula sa likod ng pader. Tumayo si Elena at lumapit sa bintana. Kinabahan siya. Patuloy na may ingay mula sa training grounds. Dapa, huwag kang titigil hanggat hindi mo natatapos. Narinig ang isang hirap na boses na nagbibilang. Pamilyar ang boses na iyon. Namutla ang mukha ni Elena. Marco.
Mabilis siyang lumabas ng coffee shop at tumakbo patungo sa pader ng kampo. Naghanap siya ng mababang bahagi at tumingkayad. Nakita niya ang training grounds. Isang instructor ang nakatayo sa harap ng isang recruit, sumisigaw. Ang recruit ay nagpupush up, si Marco iyon. 25. Nanginginig ang mga braso ni Marco. Basang-basa ng pawis ang kanyang mukha. Bilisan mo! Sa bagal mong yan. Kailan mo matatapos? Tinapakan ng instructor ang likod ni Marco. Ah! Napadaing si Marco. Hinawakan ni Elena ang pader. Bumaon ang kanyang mga kuko sa semento, ngunit hindi niya ito naramdaman. Instructor, pasensya na po. Tumahimik ka. Hindi kita sinabihang magsalita. Magbilang ka lang. Muling tinapakan ng instructor ang likod ni Marco. Sa pagkakataong ito, mas malakas. Bumagsak ang mga braso ni Marco at sumubsob ang kanyang mukha sa lupa. Ah! Tumayo ka! Ulitin mo! Hinawakan ng instructor ang kwelyo ni Marco at itinayo. At pagkatapos, sinuntok niya ang tagiliran nito. Ah! Muling bumagsak si Marco. Muntik nang mapasigaw si Elena, ngunit tinakpan niya ang kanyang bibig. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Bakit ang hina mo? Ganito lang hindi mo kaya? Tiningnan ng instructor ang nakahandusay na si Marco at ngumisi. Pasensya na po, nanginginig na sabi ni Marco. Itinaas ng instructor ang kanyang paa, patungo sa ulo ni Marco. Nang akmang sisigaw na si Elena. Anong ginagawa ninyo diyan? Isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa training grounds. Lahat ay lumingon. Ang general, mabilis siyang naglalakad papunta sa kanila. Puno ng galit ang kanyang mukha. General, mabilis na tumayo ng tuwid ang instructor. Lumapit ang general sa harap ng instructor. At pagkatapos, tiningnan niya ang nakahandusay na si Marco. May lupa sa mukha ni Marco at may kaunting dugo sa gilid ng kanyang bibig. Nanlamig ang tingin ng general. Anong ginagawa mo? Nagsasanay po kami. Pagsasanay? Mababa ang boses ng general. Tila nagyelo ang hangin sa paligid. Pagsasanay ba ang tawag mo rito? Pananakit ito. Mabagal po kasi ang recruit. Kung mabagal, turuan mo ulit. Hindi ba? Lumapit pa ng isang hakbang ang general. Hinawakan niya ang kwelyo ng instructor. Ilang beses ko bang sinabi na hindi pinapayagan ang karahasan sa kampong ito? Pasensya na po. Kung ayaw mong makulong sa kulungan, pumunta ka sa opisina ko. Ngayon din! Itinulak ng general ang instructor. Nabalanse ito at napaatras. Opo! Tumakbo palayo ang instructor. Lumuhod ang general sa tabi ni Marco. Kaya mo bang tumayo? Isang mainit na boses. Ibang-iba sa malamig na tono kanina. Opo. Ayos lang po ako. Sinubukang tumayo ni Marco, ngunit napahawak siya sa kanyang tagiliran at napadaing. Huwag mong pilitin. Dahan-dahan. Hinawakan ng general ang braso ni Marco at maingat na itinayo. Ngunit nanginginig ang kanyang mga binti. Inalalayan ng general ang balikat ni Marco. Mula sa likod ng pader, hindi tumigil sa pag-iyak si Elena. Salamat. Maraming salamat. Ang kilos ng general ay katulad ng 10 taon na ang nakalipas. Ang paraan ng pagtulong ng isang ama sa kanyang anak na nadapa. Kailangan nating pumunta sa klinika. Kaya mo bang maglakad? Opo. Salamat po. General. Dahan-dahan silang nagsimulang maglakad. Inaalalayan ng general si Marco, maingat sa bawat hakbang. Nang makita ito ni Elena, bumaba siya mula sa pader. Tumakbo siya patungo sa gate ng kampo. Mawalang galang na po. Ako po ang ina ni Marco Reyes. Narinig ko pong nasaktan ang anak ko. Sandali lang po. Tumawag ang bantay para kumpirmahin. Maaari na po kayong pumasok. Ihahatid ko po kayo sa klinika. Sumunod si Elena sa bantay. Pagdating nila sa harap ng klinika, bumukas ang pinto at lumabas ang general. Nagkaharap sila. Nanlaki ang mga mata ng general. Ikaw? Si Marco po? Ang anak ko. Nagmamadaling tanong ni Elena. Ginagamot na po siya. Hindi naman po malubha. Huwag po kayong mag-alala. Kakaiba ang panginginig sa boses ng general.
Pwede po ba akong pumasok? Siyempre, binuksan ng general ang pinto para sa kanya. Pagpasok ni Elena, nakaupo si Marco sa isang kama. Ma, Marco, anak, ayos ka lang? Tumakbo si Elena at niyakap ang anak. Nakatayo lang ang general sa may pinto, pinagmamasdan sila. Isang ina at isang anak na magkayakap. Hindi niya alam kung bakit, ngunit nakaramdam siya ng kakaibang emosyon. Ma, ayos lang po ako. Tinulungan po ako ni General. Yumuko si Marco sa General. Salamat po, General. Tumayo si Elena at yumuko ng malalim sa General. Maraming salamat po. Ginawa ko lang po ang tama. Tumango ang General. Katahimikan ang namayani sa kanilang tatlo. Natapos na ng doktor ang paggamot at umalis na ito. Silang tatlo na lang ang naiwan sa klinika. Unang nagsalita ang General. Mawalang galang na. Maaari ba tayong mag-usap sandali sa labas? Tanong niya kay Elena. Kumabog ng malakas ang puso ni Elena. Opo. Lumabas silang dalawa sa klinika at nagtungo sa pasilyo. Sa dulo ng pasilyo, kung saan walang ibang tao. Huminto ang General. Huminto rin si Elena. Nagkaharap sila. Ako. Nagsimula ang General. Kilala kita. Napigil ang hininga ni Elena. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi ko matandaan, pero kilala kita. Kapag nakikita kita, kumikirot ang dibdib ko. Kapag nakikita ko si Marco, gusto ko siyang protektahan. Hindi ko alam kung ano ito. Nanginginig ang boses ng General. Hindi lang ito basta pakiramdam. Sigurado ako. Tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Elena. At alam mo rin, kilala mo ako. Hindi ba? Lumapit ng isang hakbang ang General. Sagutin mo ako. Pakiusap. Tumango si Elena. Opo, kilala ko po kayo. Sino ako? Puno ng pakiusap ang boses ng General. Nanginginig na binuksan ni Elena ang kanyang bag. Kinuha niya ang litrato mula sa pitaka, ang litrato ng lalaking nakasuot ng uniforme. Ito ka. Kinuha ng General ang litrato. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang lalaki sa litrato at ang kanyang mukha ngayon ay magkamukhang magkamukha. Ang pangalan mo ay Miguel de Leon. Ang pangalan mo ay Miguel. Sa sandaling iyon, may kung anong sumabog sa isip ng General. Napahawak siya sa kanyang ulo at napaluhod. General. Mabilis na lumapit si Elena. Mga imahe ang biglang pumasok sa isip ng General. Isang babaeng nakangiti. Siya nakarga ang isang sanggol. Mahal. Unang hakbang ni Marco ngayon. Talaga? Ang galing naman ng anak natin. Narinig niya ang usapan. Papa! Isang batang tumatakbo at yumayakap sa kanya. Marco, anak. Nandito na si Papa. Lahat ay bumuhos. Napadaing ang General. Hinawakan ni Elena ang kanyang balikat. Ayos lang. Dahan-dahan lang. Itinaas ng General ang kanyang ulo at tiningnan si Elena. Tumutulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Ikaw si. Nanginginig ang kanyang mga labi. At dahan-dahan, napakabagal, itinaas ng General ang kanyang kamay patungo sa pisngi ni Elena. Nanginginig na hinawakan niya ito. Elena. Ang pangalang iyon. Pagkatapos ng 10 taon, lumabas ito sa kanyang bibig. Humagulgol si Elena. Oo, ako nga. Hindi tumigil sa pag-agos ang mga luha mula sa mga mata ng General. Patawarin mo ako. Patawad. Niyakap niya si Elena. Silang dalawa lang ang nasa pasilyo. Isang mag-asawang muling nagkita pagkatapos ng 10 taon. Ngunit sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng klinika. Lumabas si Marco. Ma, saan? Nakita ni Marco ang dalawa. Ang General na yakap ang kanyang ina. At ang General na umiiyak. General? Sa boses ni Marco, itinaas ng General ang kanyang ulo. Tiningnan niya si Marco na may mga luhang bumabalot sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga labi at isang salita ang dahan-dahang lumabas. Marco. Ang boses na iyon, ang tawag na iyon,
Namutla ang mukha ni Marco. Ano po? Dahan-dahang lumapit ang general. Itinaas niya ang nanginginig na kamay at hinawakan ang mukha ni Marco. Patawarin mo ako. Anak, huli na si Papa. Sa mga salitang iyon, nanlaki ang mga mata ni Marco. Papa? Papa po? Umatras si Marco. Isang ekspresyong hindi makapaniwala. Ano po ang sinasabi ninyo? Ang ama ko, 10 taon na po siyang patay. Marco, lumapit si Elena sa anak. Si General, siya ang papa mo. Imposible. Sigaw ni Marco. Patay na si Papa. Nagluksa tayo, di ba? Hindi natagpuan ang katawan niya, anak. Ganoon lang ang nangyari, nanginginig na sabi ni Elena. Pero si General, hindi po ba siya si Antonio Cruz? Tiningnan ni Marco ang General. Umiling ang General. Pangalan lang iyon na ibinigay sa akin matapos akong mawalan ng alaala. Ang tunay kong pangalan ay Miguel de Leon. Nawalan ng alaala. Noong aksidente 10 taon na ang nakalipas. Malubha ang tama ko sa ulo. Lahat ng alaala ko bago iyon ay nawala. Lumapit ng isang hakbang ang General kay Marco. Ngunit ngayon, unti-unti nang bumabalik. Noong ipinanganak ka, noong unang humakbang ka, noong unang araw mo sa kindergarten. Tama na po! Itinaas ni Marco ang kanyang kamay. Ako, hindi ko alam kung panaginip ba ito o totoo. Nanghina ang mga binti ni Marco. Mabilis siyang inalalayan ng General. Ayos lang, anak. Dahan-dahan mong tanggapin. Ako man ay naguguluhan. Tumingala si Marco sa mukha ng General. Namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Kayo po ba talaga ang ama ko? Oo, anak. Ako ang papa mo. Sa mga salitang iyon, bumagsak si Marco. Yumakap siya sa kanyang ama at humagulgol. Papa! Papa! Mahigpit na niyakap ng General ang kanyang anak. 10 taon, isang napakahabang panahon. Pinanood ni Elena ang dalawa habang umiiyak. Sa dulo ng pasilyo, pinapanood ni General Bautista ang eksena. Tahimik siyang ngumiti at umalis. Kinagabihan, mag-isang naiwan ang General sa kanyang opisina. Tambak ang mga papeles sa kanyang mesa, ngunit hindi niya ito magalaw. Magulo ang kanyang isip. Ako si Miguel de Leon. Hawak niya ang litrato ng pamilya na ibinigay ni Elena. Isang litrato ng isang masayang pamilya. May kumatok sa pinto. Tuloy, pumasok si Coronel Santos. May dala siyang isang thermos. General, magtsaa po muna kayo. Salamat. Nagsali ng tsaa ang koronel. Isang mabangong amoy ang kumalat. Salabat, itinaas ng General ang tasa at uminom. Sa sandaling iyon, may kung anong kumislap sa kanyang isip. Isang lamesa sa umaga. Isang kusinang pinapasok ng sikat ng araw. Nagtitimpla si Elena ng salabat. Mahal. Nagtimpla ako ng salabat. Mabuti ito sa katawan. Inumin mo. Salamat. Ang sarap talaga ng timpla mo. Araw-araw kitang ipagtitimpla. Malinaw ang usapan. Ibinaba ng General ang tasa. Ayos lang po ba kayo, General? Koronel. Po, alam ko na kung bakit paborito ko ang tsaang ito. Ngumiti ang General. Araw-araw itong tinitimpla ng asawa ko. 10 taon na ang nakalipas. Ngumiti rin ang Koronel. Mabuti naman po at bumabalik na ang inyong alaala. Unti-unti. Napakabagal. Muling uminom ng tsaa ang General. Bukas ng gabi, i-clear mo ang schedule ko. May lakad po ba kayo, General? Uuwi ako sa tunay kong tahanan. Kinabukasan ng gabi, nakasibilyan ang General nang magtungo siya sa kanilang lumang bahay. May dala siyang isang basket ng prutas at isang bouquet ng bulaklak. Pagdating niya sa kanto ng kanilang kalye, isang kakaibang pakiramdam ang kanyang naramdaman. Alam ko ang daang ito. Kusa siyang dinala ng kanyang mga paa. Iniiwasan ng mga sirang baldosa, tinitingnan ang puno ng mangga sa ikatlong bahay, hanggang sa huminto siya sa harap ng isang asul na gate sa dulo ng kalye. Lahat ay pamilyar. Binuksan niya ang gate. Nasa hardin si Elena. Nandito ka na. Oo. Pumasok ang General. Si Marco? Nasa kampo. Sa weekend pa ang kanyang labas.
Ganoon ba? Sandaling katahimikan. Tuloy ka. Naghanda ako ng hapunan. Naunang pumasok si Elena. Habang nagtatanggal ng sapatos, nakita ng general ang lagayan ng sapatos. Nakita niya ang pwesto kung saan dapat nakalagay ang kanyang sapatos. Sa kanang itaas. Kusa niyang inilagay doon ang kanyang sapatos. Pumasok siya sa sala. Isang espasyong estranghero ngunit pamilyar. Umupo ka. Itinuro ni Elena ang sofa. Umupo ang general. Sa mesa, may mga picture frame, mga litrato ng pamilya. Ito ba ang litrato ng kasal natin? Kinuha ng general ang isang frame. Oo, may 23, 2015. Ang ganda mo rito. Namula si Elena. Walang nagbago sa'yo noon at ngayon. Ngumiti ang general. Pumasok si Elena sa kusina. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siyang may dalang tray ng tsaa. Sa labat, kinuha ng general ang tsaa at ininom. Masarap. Mas masarap kaysa sa ininom ko kahapon. Siyempre, ako ang nagtimpla. Ngumiti si Elena. Iyan ang paborito mong lasa. Dahan-dahang ininom ng general ang tsaa. Talagang masarap. Hindi niya alam kung bakit, ngunit gumaan ang kanyang pakiramdam. Nagsimula ang general. Anong klaseng asawa ako? Sandaling nag-isip si Elena. Mabait kang tao. Masipag at maalaga. Maalaga? Oo. Araw-araw pag-uwi mo. Si Marco agad ang kinakarga mo. At pagkatapos, hahalikan mo ako. Namula ang mukha ni Elena. Uminit din ang mukha ng general. Ganoon pala. Tuwing weekend, pupunta tayong tatlo sa playground. Isasakay mo si Marco sa duyan. Papa, mas malakas pa! Biglang may narinig siyang boses ng bata. Sa isip ng general. Napahawak siya sa kanyang ulo. Ayos ka lang ba? Lumapit si Elena. May mga naaalala ako. Pira-piraso. Dahan-dahan lang. Huwag mong pilitin. Hinaplos ni Elena. Ang likod ng general. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang sakit. Ayos na ako. Kakain na ba tayo? Sige. Pumunta sila sa hapagkainan. Nakahaing ang adobo, sinigang, at itlog na maalat. Ito ba ang mga paborito kong pagkain? Oo, lalo na ang adobo. Kumuha ng kutsara, ang general. Sumubo siya ng isang kutsara. Masarap. Kinuha niya ang adobo. Hindi niya namamalayan. Inuulam niya ito kasama ang kanin sa isang subo. Ganyan ka pa rin kumain. Ngumiti si Elena. Noon pa man, ganyan ka na. Tiningnan ng general ang kanyang kamay. Naaalala ng kanyang katawan. Pagkatapos kumain, kinuha ni Elena ang isang photo album. Gusto mo bang tingnan? Kinuha ng general ang album. Mula sa pagiging sanggol ni Marco hanggang sa kanyang paglaki. Bawat pahina, kumikirot ang kanyang dibdib. Ito ang binyag ni Marco at ito ang unang araw niya sa kindergarten. Ito naman, biglang huminto ang kamay ng general. Napako ang kanyang tingin sa isang litrato. Siya na nakauniforme, si Elena, at ang batang si Marco. Iyan ang huling litrato natin, nanginginig na sabi ni Elena. Bago ka umalis, tinitigan ng general ang litrato. Nakangiti sila, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanilang mga mata. Anong sinabi ko noon? Nababalik ka agad. Na huwag kaming mag-alala. Tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Elena. Pero hindi ka bumalik. Isinara ng general ang album. Hinawakan niya ang kamay ni Elena. Patawarin mo ako. Talaga. Bumalik ka na ngayon. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang kamay ng general. Sapat na iyon. Matagal silang nakaupo ng ganoon. Dumilim na. Kailangan ko nang umalis. Tumayo ang general. Bumalik ka. Kahit kailan. Babalik ako. Nagtungo ang general sa pinto. Nang akmang magsusuot na siya ng sapatos, may inabot si Elena. Dalhin mo ito. Isang maliit na susi. Ano ito? Susi ng bahay. Para sa'yo. Kinuha ng general ang susi. Mainit ito sa kanyang palad. Bumalik ka kahit kailan. Ito ang bahay mo. Ngumiti si Elena. Tumango ang general at lumabas. Paglabas niya sa gate,
Lumingon siya. Nakatayo si Elena sa hardin, kumakaway. Mag-ingat ka. Sige. Paalam. Naglakad pababa ang general sa kalye. Hinahawakan ang susi sa kanyang bulsa. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit pagdating niya sa kanto, may nag-aabang sa kanya. Si Coronel Santos. Coronel, anong ginagawa mo rito? Seryoso ang mukha ng koronel. General, may malaking problema po. Ano iyon? May tawag po mula sa General Headquarters. Magsasagawa raw po sila ng investigasyon sa pagkakakilanlan ninyo. Investigasyon? Opo. May nag-report po na si Major General Antonio Cruz ay ang nasawi raw na si Miguel de Leon, 10 taon na ang nakalipas. Nanigas ang mukha ng general. Sino ang nag-report? Hindi pa po malinaw. Kailan magsisimula ang investigasyon? Bukas ng umaga. Darating sa kampo ang investigador. Bumuntong hininga ng malalim ang general. Sige. Bumalik na tayo. General. Ayos lang. Lalabas din naman ang katotohanan. Ngunit madilim ang ekspresyon ng general. Dahil alam niya, kung mapapatunayang siya si Miguel de Leon, mawawala ang pagkakakilanlan niyang si Antonio Cruz. Tatanggalin din ang kanyang ranggo bilang general. At kapag nangyari iyon, hindi na niya mapoprotektahan si Marco. Hindi na niya mapipigilan ang pananakit ng instructor. Hindi na niya mapoprotektahan ang anak sa loob ng kampo. At higit sa lahat, General, may isa pa po. Maingat na sabi ni Coronel Santos. Kung may makitang problema sa investigasyon, maari po kayong kasuhan ng paglabag sa batas militar sa salang paggamit ng pagkakakilanlan ng iba. Ano ang parusa? Hanggang 10 taon po. Mahigpit na ikinuyom ng general ang kanyang kamao. 10 taon. Ibig sabihin, 10 taon na naman siyang mawawalay sa kanyang pamilya. Ang pamilyang ngayon lang niya muling natagpuan ay maaari na namang mawala. Kinabukasan, dumating sa kampo ang mga investigador mula sa GHQ. 3 investigador ang pumasok sa opisina ng general. Major General Antonio Cruz, may ilang katanungan po kami tungkol sa inyong pagkakakilanlan. Inilatag ng nangungunang investigador ang mga dokumento. 10 taon na ang nakalipas. Paano po kayo muling nakapasok sa serbisyo? Natagpuan po akong walang alaala, malapit sa isang conflict zone sa Mindanao. Ngunit nanatili ang aking kaalaman sa militar, kaya pinayagan akong muling pumasok matapos makumpirma ang aking pagkakakilanlan. Paano po nakumpirma ang inyong pagkakakilanlan noon? Isinagawa po ang fingerprint matching sa ospital ng militar. Itinugma po ito sa pangalang Antonio Cruz. Tama po. Inilipat ng investigador ang pahina. Enporasing Bingdisas, ngunit may problema po. Si Antonio Cruz ay naitalang nasawi sa ibang bansa, 10 taon na ang nakalipas. Nanigas ang mukha ng general. Nasawi sa isang aksidente sa sasakyan sa Vietnam. Ngunit ginagamit po ninyo ang kanyang pagkakakilanlan. Ako. At may isa pa pong ulat na dumating, na kayo raw po talaga ay si Miguel de Leon. Inilabas ng investigador ang isang litrato. Isang litrato ni Miguel de Leon mula sa kanyang serbisyo 10 taon na ang nakalipas. Magkamukha sila ng general. Maaari po ba ninyong ipaliwanag? Sandaling natahimik ang general. Magsagawa po tayo ng DNA test. Doon po malalaman ang katotohanan. Kanino po natin ikukumpara? Kay Private Marco Reyes. Ang anak ni Miguel de Leon. Nagkatinginan ang mga investigador. Sige po, isasagawa namin ang pagsusuri. Kinahapunan, kinuha ang mga DNA sample. Ang resulta ay lalabas pagkatapos ng 3 araw. Mag-isang nakaupo ang general sa kanyang opisina, nakatingin sa bintana, malalim ang iniisip. 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw, matatapos na ba ang lahat? May kumatok. Tuloy po. Pumasok si Elena. Paano ka nakarating dito? Tinulungan po ako ni Coronel Santos. Tumayo si Elena sa harap ng general. Narinig ko po ang tungkol sa investigasyon. Oo. Isinasagawa na ang DNA test. Kapag lumabas ang resulta, mawawala ang ranggo ko. At marahil ay makakasuhan ako ng paglabag sa batas militar. Hindi! Umiling si Elena.
Hindi mo kasalanan, nawalan ka ng alaala. Ngunit hindi ganoon ang tingin ng batas. Mapait na ngumiti ang general. Sasabihin nilang ginamit ko ang pagkakakilanlan ng iba. Tumulo ang mga luha mula sa mga mata ni Elena. Ngayon lang kita natagpuan. Mawawala ka na naman ba? Tumayo ang general at lumapit kay Elena. Hinawakan niya ang kamay nito. Patawarin mo ako. Kung naalala ko lang sana, hindi mo kasalanan. Niyakap nila ang isa't isa. Lumipas ang 3 araw. Lumabas na ang resulta ng DNA test. Muling pumasok ang mga investigador sa opisina ng general. Lumabas na po ang resulta. Inilatag ng investigador ang mga dokumento. Ang probabilidad na mag-ama sina Major General Antonio Cruz at Private Marco Reyes ay 99.99%. Tumango ang general. Ibig sabihin, kayo po talaga si Miguel de Leon. Tama po. Kung ganoon, ang pagkakakilanlang Antonio Cruz ay hindi ko na maaaring gamitin. Tinanggal ng general ang kanyang mga ranggo at ipinatong sa mesa. Ibinabalik ko ang aking posisyon bilang general ng dibisyon. Nagulat ang mga investigador. Hindi pa po pinal ang desisyon. Iuulat pa po namin ito sa taas. Ayos lang. Alam ko na naman ang kahihinatnan. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto. Nagmamadaling pumasok si Coronel Santos. General, may malaking problema po. Ano iyon? Nagkaroon po ng aksidente sa training grounds. Si Private Marco Reyes. Namutla ang mukha ng general. Anong nangyari kay Marco? Muli po siyang sinaktan ng instructor. Sa pagkakataong ito, mas malubha. Tumakbo palabas ang general. Sumunod ang mga investigador. Pagdating nila sa training grounds, nakahandusay si Marco sa lupa. Puno ng dugo ang kanyang mukha. Marco! Tumakbo ang general at kinarga ang anak. Papa! Mahinang sabi ni Marco. Ayos lang, anak. Nandito na si Papa. Nakatayo sa tabi ang instructor. Hindi po kasi sumunod sa utos ang isang ito. Tiningnan ng general ang instructor ng masama. Natigilan ito. General, ay, hindi ka na pala general, di ba? Ngumisi ang instructor. Isang impostor. Biglang tumayo ang general. Hinawakan niya ang kwelyo ng instructor. Anong sabi mo? Hoy, ina-assault mo ba ang nakatataas sa'yo? Nakatataas. Itinulak ng general ang instructor. General man ako o hindi, wala kang karapatang maging sundalo. Ikulong ka na. Sino ka para mag-utos na ikulong ako? Ikaw na. Ako ang magpapakulong sa'yo. Isang balakatalong, boses ang narinig mula sa likuran. Lahat ay lumingon. Isang general ang naglalakad papalapit. 3 bituin. Isang lieutenant general. General! Sumaludo ang instructor. Hindi siya pinansin ng general. Lumapit ito kay Miguel. Miguel, kaibigan. General Bautista. Nakilala siya ng general. Bumalik ang alaala ko. Ako nga, Miguel. Tinapik ni General Bautista ang balikat niya. Matagal na tayong hindi nagkita. Paano? Nakita ko ang report ng investigasyon. Nalaman kong buhay ka. Lumingon si General Bautista. Arestuhin ang instructor na ito sa kasong pananakit. Opo, kinaladkad ng mga bantay ang instructor at dalhin si Private Marco Reyes sa klinika. Opo, dinala si Marco sa isang stretcher. Akmang susunod ang general nang pigilan siya ni General Bautista. Sandali. Mag-usap tayo. Pumunta sila sa isang tabi. Miguel, alam ko ang sitwasyon mo. General, tungkol sa pagkakakilanlan mo. Ang paggamit sa pangalang Antonio Cruz. Yumuko ang general. Patawad po. Ako, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Hindi mo kasalanan. Ngunit ang batas, ako na ang bahala. Matigas na sabi ni General Bautista. Ano po? 10 taon kang nawala sa isang operasyon at natagpuan kang may amnesia. Hindi ka nasawi sa laban. Ngunit idineklara na po akong isang pagkakamali. Sa papeles iyon, hindi naman nakumpirma ang katawan. Ibang tao iyon.
Nanlaki ang mga mata ng general. At ang pagkakakilanlan ni Antonio Cruz, kami ang gumawa niyan. Po? Noong natagpuan ka, walang makumpirma sa pagkakakilanlan mo. Kaya gumawa kami ng pansamantalang pagkakakilanlan. Ang pangalang Antonio Cruz. Inilabas ni General Bautista ang isang dokumento. Ito ang dokumento noon. Pinalsipika namin na ang fingerprints mo ay tumutugma sa fingerprints ni Antonio Cruz. Bakit po ninyo ginawa iyon? Magaling kang sundalo. Kahit nawalan ka ng alaala, nanatili ang kaalaman mo sa militar. Sayang ka. Hinawakan ni General Bautista ang balikat ng general. At kaibigan kita. Magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Hindi kita maaaring pabayaan. Namula ang mga mata ng general. Salamat po, General. Mula ngayon, babalik ka bilang si Miguel de Leon. Isang sundalong nagbalik mula sa pagkawala. Mananatili ang ranggo mo bilang general. Lahat ng ginawa mo ay tama, hindi mahalaga ang pagkakakilanlan. Ina. Ngunit ayon po sa regulasyon. Ako ang regulasyon. Ngumiti si General Bautista. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat. Ang gawin mo lang ay makasama ang pamilya mo. Yumuko ng malalim ang general. Maraming salamat po. Sige na. Tiningnan ni General Bautista si Miguel ng diretsyo. Welcome back. Nagyakapan silang dalawa. Kinagabihan, pumunta ang general sa klinika. Nakahiga si Marco sa kama. May benda sa kanyang mukha. Marco. Papa. Ngumiti si Marco. Ayos lang po ako. Sugat lang po ito. Patawarin mo ako, anak. Hindi kita naprotektahan. Ano po ang sinasabi ninyo? Lagi niyo po akong pinoprotektahan. Hinawakan ni Marco ang kamay ng ama. Ngayon, iniligtas niyo na naman ako. Mahigpit na hinawakan ng general ang kamay ng anak. Mula ngayon, palagi na kitang poprotektahan. Pangako. Opo, Papa. Bumukas ang pinto. Pumasok si Elena. Marco, ayos ka lang? Ma. Ayos lang po ako. Umupo si Elena sa tabi ng anak. Magkakasama silang tatlo. Bilang isang pamilya, tiningnan ni Elena ang general. Kumusta po ang investigasyon? Naayos na. Tinulungan ako ni General Bautista. Talaga po? Oo. Babalik na ako bilang si Miguel de Leon. At mananatili ang ranggo ko. Bumuntong hininga si Elena. Mabuti naman. Salamat sa Diyos. Hinawakan ng general ang kamay ni Elena. Ayos na ang lahat. Makakapagsimula na tayong tatlo ulit. Tiningnan ni Marco ang dalawa. Papa, Mama, may isa po akong tanong. Kahit ano. Anak, Papa, bumalik na po ba lahat ng alaala ninyo? Sandaling nag-isip ang general. Hindi lahat. Pero ang mahahalaga, naaalala ko na. Ikaw, si Mama, ang pamilya natin. Sapat na po iyon. Ngumiti si Marco. Nagkatinginan silang tatlo at ngumiti. Ngunit sa sandaling iyon, biglang may umugong na sirena sa labas. Tumunog ang alarm. Alert! Alert! All personnel, assemble! Umalingaw-ngaw ang anunsyo. Tumingin ang general sa bintana. Ang buong kampo ay nagliwanag sa mga emergency lights. Mabilis na pumasok si Coronel Santos. General, may malaking problema. Ano iyon? May namataang kakaibang kilos sa border. Posibleng may armadong grupo na nakapasok. Nanigas ang mukha ng general. Ang lokasyon ay sakop ng ating dibisyon. Tiningnan ng general si Elena at Marco. Patawad, kailangan kong umalis. Hindi ba delikado? Nag-aalalang tanong ni Elena. Ayos lang ako. Babalik ako agad. Hinawakan ng general ang pisngi ni Elena. Pangako. Sa pagkakataong ito, babalik talaga ako. Tiningnan niya si Marco. Anak, maghintay ka ha? Opo, Papa. Mag-ingat po kayo. Nang akmang aalis na ang general, tinawag siya ni Elena. Mahal. Lumingon ang general. Namumuo ang mga luha sa mata ni Elena. Mahal kita. Bumalik ka. Bumalik ka. Ngumiti ang general. Mahal din kita. Maghintay ka. At lumabas siya ng pinto. Ang likod ng general na tumatakbo sa pasilyo. Pinanood ito ni Elena.
Mahigpit na nakakuyom ang kamao. Pakiusap, mag-ingat ka. Lumipas ang 30 minuto. Nasa situation room ang general. Isang malaking screen ang nagpapakita ng mapa ng border. Report! Tinatayang 3 armadong lalaki. Kasalukuyang papunta sa Area Alpha. Nasaan ang ating mga tauhan? Ang first platoon ay naka-standby sa Area Bravo. Tinitigan ng general ang mapa. Area Alpha. Iyon ang lugar kung saan siya nawala 10 taon na ang nakalipas. Biglang sumakit ang kanyang ulo. Oh, General. Lumapit si Coronel Santos. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Ngunit hindi siya ayos. Mga imahe ang biglang pumasok sa kanyang isip. Pagsabog, apoy, sigawan, at kadiliman. General, gising. Niyugyug siya ng koronel. Minulat ng general ang kanyang mga mata. Pinagpapawisan siya ng malamig. Patawad. Sandali lang. Kailangan niyo pong pumunta sa ospital. Hindi. Hindi ngayon. Sa sandaling iyon. Anggung! 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 May pumasok na mensahe sa radyo. Situation room. Situation room. Pumasok ang mga kalaban sa isang bahay ng sibilyan. Ano? Kinuha ng general ang radyo. Ang mga bihag ay isang matandang mag-asawa. Nanigas ang mukha ng general. Nasaan ang first platoon? 10 minutong layo. Huli na ang 10 minuto. Kinuha ng general ang kanyang helmet. General, saan po kayo pupunta? Ako mismo ang pupunta. Hindi po pwede. Delikado. Paano ang mga sibilyan? Sa 10 minuto, maaaring mamatay sila. Kinuha ng general ang kanyang battle gear. Koronel, sabihan mo ang first platoon na maghintay hanggang sa dumating ako. Huwag silang basta-basta papasok. Opo. Tumakbo palabas ng situation room ang general. Pagkatapos ng 15 minuto, dumating ang general sa lugar. Isang maliit na bahay sa bukid. Sa bintanang may ilaw, may mga aninong gumagalaw. Dahan-dahang lumapit ang general. Sumilip siya sa siwang ng bintana. 3 armadong lalaki ang nagbabanta sa matandang mag-asawa. Tumahimik kayo! Isang ingay pa! Patay kayo! Sigaw ng isa. Nakayuko sa sahig ang matandang mag-asawa. Sinuri ng general ang sitwasyon. Delikado ang direktang pag-atake. Masasaktan ang mga bihag. Sinuri niya ang pinto sa likod. Hindi nakalock. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Creak! Isang maliit na ingay. Lumingon ang isang kalaban. Sino yan? Mabilis na kumilos ang general. Sinipa niya ang baril ng kalaban at sinakal ito. Bumagsak ang kalaban. Nagulat ang 2 pang kalaban at itinaas ang kanilang mga baril. Huwag kang gagalaw. Ngunit mas mabilis ang general. Sumugod siya sa kalaban na ginagawang panangga ang matanda. Nagkaroon ng bakbakan. Suntukan. Sipaan. Ginamit ng general ang kanyang husay na hinasa ng maraming taon ng pagsasanay. Napabagsak niya ang 2 kalaban. Ngunit ang huling kalaban ay itinutok ang baril. Sa matanda. Isang hakbang pa. Babarilin ko sila. Huminto ang general. Kalma lang. Ibaba mo ang baril. Manahimik ka. Nanginginig ang kamay ng kalaban. Tensyonado. Delikado. Maaaring aksidenteng makalabit ang gatilyo. Dahan-dahang itinaas ng general ang kanyang mga kamay. Sige. Aatras ako. Ibaba mo lang ang baril. Sinungaling! Sa sandaling iyon, nabasag ang bintana at may pumasok na isang flashbang grenade. Buwam! Isang nakakasilaw na liwanag at nakakabinging ingay. Napapikit ang kalaban. Hindi pinalampas ng general ang pagkakataon. Sumugod siya at inagaw ang baril. At pinadapa ito sa sahig. Clear! Pumasok ang mga sundalo ng first platoon. Inaresto nila ang mga kalaban at iniligtas ang matandang mag-asawa. Ayos lang po ba kayo? Tanong ng general sa matanda. Oh, opo. Salamat po. Nanginginig na sagot ng matanda. Mabuti naman. Bumuntong hininga ang general. Ngunit bigla siyang nahilo. General. Lumapit si Coronel Santos. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Medyo.
Sumandal ang general sa pader, nanlabo ang kanyang paningin, at muli, bumalik ang alaala ng 10 taon na ang nakalipas. Mas malinaw, 10 taon na ang nakalipas. Isang pagsabog, tumilapon ang general at tumama ang kanyang ulo sa isang bato. Aray! Dumaloy ang dugo, nanlabo ang kanyang kamalayan. Tulong! Tulungan niyo! May narinig siyang boses. Pilit niyang iminulat ang mga mata. Isang kasamang sundalo ang nakahandusay. Ayos ka lang? Ako. Gumapang ang general at niyakap ito. Sabihin mo sa pamilya ko. Patawad. Inilabas ng kasama ang isang litrato. Ang anak ko, si Marco. Sa likod ng litrato, nakasulat ang Marco. Pakibigay mo sa kanya. At nalagutan ng hininga ang kasama. Mahigpit na hinawakan ng general ang litrato. Pangako, ibabalik ko ito. Sa sandaling iyon, isa pang pagsabog, tumilapon ang general at nahulog sa isang bangin. Malamig na tubig, kadiliman, at nawala ang lahat ng kanyang alaala. General, gising! Sa boses ng koronel, iminulat ng general ang kanyang mga mata. Koronel. Po, general? Mali ang akala ko. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Kinuha ng general ang lumang litrato sa kanyang bulsa, ang litratong dala niya sa loob ng 10 taon. Hindi akin ang litratong ito. Po? Sa kasama ko ito. Nanginginig ang boses ng general. Namatay siya sa pagsabog na iyon. Ibinigay niya ito sa akin bago siya mamatay, para ibigay sa anak niya. Tiningnan ng koronel ang litrato, nakasulat sa likod ang Marco. Kung ganoon, si Private Marco Reyes, anak ko siya, pero ang litratong ito, ibinigay ng kasama ko para sa sarili niyang anak. Tumingala ang general sa langit. 10 taon akong nagkamali. Akala ko, akin ang litratong ito. Kung ganoon, ang kasama ninyo, hindi ko matandaan ang pangalan niya o ang mukha. Pero tiyak na pinakiusapan niya ako na ibigay ito sa pamilya niya. Maingat na ibinulsa ng general ang litrato. Bumalik na tayo. Kailangan kong umuwi sa pamilya ko. Bumalik sila sa kampo. Sa harap ng klinika, nag-aabang si Elena at Marco. Mahal, tumakbo si Elena at niyakap ang general. Mabutit ligtas ka. Patawad. Nag-alala ka pa. Hinaplos ng general ang likod ni Elena. Lumapit din si Marco. Papa, ayos lang po kayo? Oo anak, ayos lang si Papa. Niyakap nilang tatlo ang isa't isa. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita ang general. Marco, may ibibigay ako sa'yo. Kinuha niya ang litrato mula sa kanyang bulsa. Ano po ito? Kinuha ni Marco ang litrato. Basa at malabo, ngunit nababasa pa rin ang sulat sa likod. Marco. 10 taon na ang nakalipas, ibinigay ito sa akin ng isang kasama bago siya mamatay para ibigay sa anak niya. Nanlaki ang mga mata ni Marco, nan mga marang ibinigay ito. Ang kasama niyo po, baka, hindi ko matandaan ang pangalan. Pero, tiyak na Marco ang pangalan ng anak niya. At pinakiusapan niya ako na ibigay ito. Tinitigan ni Marco ang litrato. Malabo, ngunit may 3 tao. Kilala niyo po ba ito? Tiningnan ni Elena ang litrato. Namutla siya. Ito. Paano? Bakit po? Kilala niyo? Ito. Ito ang litrato ng pamilya natin. Ano? Sabay na nagulat ang general at si Marco. Nanginginig na hinawakan ni Elena ang litrato. Dala-dala mo ito noong umalis ka. Sabi mo, lagi mong ilalagay sa bulsa mo. Kung ganoon, naguluhan ang general. Ang litratong dala ko ay akin pala talaga. Kung ganoon, sino ang kasama ko? Tanong ni Marco. Sinubukan ng general na alalahanin. Hindi ko alam. Magulo ang lahat noong pagsabog. Posible po kayang Miguel de Leon din ang pangalan niya? Maingat na tanong ni Elena. Magkapangalan? O nagkapalit ng pagkakakilanlan? Nagkatinginan silang tatlo. Ang katotohanan ay malabo pa rin. Ngunit hindi na iyon ang mahalaga. Ano man ang nangyari, sabi ng general. Ang mahalaga ay magkakasama tayo ngayon.
Tama, tumango si Elena. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang mahalaga ay ang ngayon. Ngumiti rin si Marco. Opo, ang mahalaga ay bumalik na si Papa. Muli silang nagyakapan. Isang buwan ang lumipas. Matagumpay na natapos ni Marco ang kanyang pagsasanay at na-assign na sa kanyang unit. Tuwing weekend, umuuwi siya para makasama ang pamilya. Ang general ay patuloy na namumuno sa dibisyon. Ngayon, bilang si Miguel de Leon. At si Elena, mahal, nagtimpla ako ng salabat. Tinawag siya ni Elena mula sa kusina. Lumabas ang general sa sala. Espesyal ang araw na ito, di ba? Ngumiti si Elena. 10 taon, ngayon lang ulit natin ipagdiriwang ang ating anibersaryo ng magkasama. Oo nga. Mula ngayon, bawat taon, magkasama na tayo. Pangako. Umupo silang magkatabi sa sofa. Umiinom ng salabat habang nakatingin sa labas. Maganda ang paglubog ng araw. Mahal. Hinawakan ni Elena ang kamay ng general. Masaya ako. Ako rin. Mahigpit na hinawakan ng general ang kamay ni Elena. Ngunit biglang tumunog ang doorbell. Ding dong. Sino kaya iyon? Tumayo ang general at binuksan ang pinto. Isang hindi pamilyar na lalaki ang nakatayo. Mawalang galang na po. Dito po ba nakatira si Ginoong Miguel de Leon? Opo. Bakit po? Inilabas ng lalaki ang isang litrato. Nakita niyo na po ba ang litratong ito? Tiningnan ng general ang litrato. Nagulat siya. Iyon ang litrato. Ang mismong litratong dala niya sa loob ng 10 taon. Ito? Paano? Ako po ang kapatid ng taong nasa litratong ito, sabi ng lalaki. 10 taon na pong nawawala ang kapatid ko habang nasa serbisyo. Kamakailan lang, may nag-report sa amin na may isang taong nagtatago raw ng litratong ito. Pinapasok ng general ang lalaki. Umupo rin si Elena. Ano po ang pangalan ng kapatid ninyo? Miguel de Leon po. Sabay na nagulat ang general at si Elena. Kapangalan ko pala siya. Opo, kaya po nahirapan kaming hanapin siya. Marami pong magkapangalan. Inilabas ng lalaki ang isa pang litrato. Ito po ang kapatid ko. Ang lalaki sa litrato ay may pagkakahawig sa general, ngunit may kaunting pagkakaiba. Narinig po namin na may pagsabog sa Mindanao. 10 taon na ang nakalipas. Doon po ang kapatid ko. Patawad po. Yumuko ang general. Kasama ko po siya noon. Ikinuwento ng general ang nangyari sa araw na iyon. Ang pagsabog, ang huling habili ng kasama, at ang litrato. Umiyak ang lalaki. Ganoon pala. Ang kapatid ko. Patawarin niyo po ako. Hindi ko siya naprotektahan. Hindi po. Ang malaman na ang anak niya, ang iniisip niya hanggang sa huli. Sapat na po iyon. Mahigpit na hinawakan ng lalaki ang litrato. Salamat po. Maaari ko po bang makuha ang litratong ito? Siyempre po. Inabot ng general ang litrato. Tumayo ang lalaki at yumuko ng malalim. Maraming salamat po. Dahil sa inyo, nalaman ko ang huling sandali ng kapatid ko. At umalis siya. Nagsara ang pinto, naiwan si Elena, at ang general. Kung ganoon, ikaw nga talaga si Miguel de Leon. Mukhang ganoon nga. Ngumiti ang general. Pagkatapos ng 10 taon, naging malinaw na. Kung sino ako. Pero nakakalito pa rin. Pareho ang pangalan, magkahawig ang mukha. Siguro, tadhana. Niyakap ng general si Elena. Ano man ang nangyari, bumalik ako. Sa'yo at kay Marco. Oo, iyon ang mahalaga. Tumingin sila sa bintana. Kumikislap na ang mga bituin. Mahal. Bakit? Mahal kita. Mahal din kita. 10 taon. Isang mahabang paghihiwalay. Ngunit ngayon, isang bagong simula. Isang hinaharap na magkakasama sila. At alam nila, anuman ang dumating, hinding-hindi na sila magkakahiwalay muli. Mga kaibigan, kung ang taong mahal ninyo ay bumalik pagkatapos ng 10 taon ngunit hindi kayo naaalala, ano ang gagawin ninyo? Kaya nyo pa rin bang maghintay?
Tulad ni Elena sa ating kwento ngayon, ang tunay na pag-ibig, kahit makalimot ang isip, naaalala ng katawan. Isang tasa ng salabat, ang paraan ng pagkain ng adobo, ang peklat sa pulso lahat ng iyan. Ang hindi nagbabago sa paglipas ng panahon ay ang puso na para sa taong minamahal. Mayroon ba kayong isang taong mahalaga sa inyo na tila ipinagsasawalang bahala na lang? Ngayong araw, subukan ninyong sabihin sa kanya na mahal ninyo siya. Baka bukas, huli na ang lahat. Hanggang sa muli, ito ang inyong kapitbahay na may kwento.